Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At siguro kung taga ibang bansa kayo, meron kayong nakilalang Pilipino sa ibang bansa sa iba't ibang parte ng mundo. O kung Pilipino kayo, siguro may mga kilala kayo na gusto pumunta sa ibang bansa o na nakatira sa ibang bansa. O baka kahit isa sa mga kamag-anak nyo nakatira din sa ibang bansa. So ngayong araw yung pag-uusapan natin ay yung mga dahilan kung bakit pumupunta sa ibang bansa ang mga Pilipino. Kung bakit gusto magtrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa. At ayon ito sa isang survey na ginawa ng Decoding Global Talent 2024. Tapos yung mga respondents madami. So halos 150,000 ang sumagot sa survey galing sa madaming bansa. Galing sa 188 bansa. So madaming mga sumagot dito sa survey, dito sa study na ito. At may mga tinanong, iba't ibang tanong. Pero yung isa sa mga tanong, yung tungkol sa pagtatrabaho. At ayon sa study, ayon sa survey, na yung mga Pilipino, sabi, 80% ang handa na lumipat sa ibang bansa para magtrabaho. 80%. At itong porsyento na to, mas mataas kumpara sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. Dahil sa Timog Silangang Asya, yung porsyento ay 68% yung handa. So yun yung parang average sa Timog Silangang Asya. At ano ba ang mga dahilan kung bakit gusto lumipat at magtrabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa? So may mga nakuhang dahilan itong study na to. Yung unang dahilan ay dahil sa pinansyal at sa mga dahilang ekonomiko. Ibig sabihin yung pera, yung pinansyal na sitwasyon. Dahil mas maganda daw ang pinansyal na sitwasyon kung magtatrabaho sa ibang bansa. Yung susunod na dahilan ay yung sa career. So, ibig sabihin, mas marami yung oportunidad para sa career sa ibang bansa. Mas magiging maganda ang career. Mas maganda yung mga oportunidad. Ibig sabihin, pwedeng tungkol sa development o tungkol sa mga promotion at iba pa. Yung susunod na dahilan ay yung mas magandang kalidad ng buhay sa ibang bansa. Ibig sabihin, sa ibang bansa, mas maganda yung buhay kumpara sa Pilipinas. Yung susunod na dahilan, yung pang-apat, ay meron trabaho. May nahanap na konkretong trabaho sa ibang bansa. Ibig sabihin, nagdesisyon sila na magtrabaho sa ibang bansa kasi may trabaho silang nahanap. At siguro sa Pilipinas, wala o hindi nila gusto. Yung susunod naman, yung personal growth. Ibig sabihin yung pagde-develop ng sarili, yung paglago ng sarili, at yung karanasang kultural o yung cultural experience. Ibig sabihin yung mas lalago yung sarili mo sa ibang bansa at may karanasan ng iba't ibang kultura
o ng ibang kultura kung magtatrabaho sa ibang bansa. Yung susunod na dahilan ay yung mas magandang social system at yung healthcare. So, ibig sabihin, ayon sa mga respondents na mas maganda yung social system at healthcare sa ibang bansa, kaya sila nagdesisyon na magtrabaho sa ibang bansa. At susunod naman yung sa edukasyon at mga oportunidad sa training. Ibig sabihin, sa ibang bansa daw, mas maganda yung edukasyon, mas marami silang matututunan, yung kalidad ng pag-aaral, at yung mga oportunidad sa training, sa trabaho at sa career. At yung huling dahilan ng mga na sinabi dito sa study ay mas interesante daw at mas challenging yung trabaho. Ibig sabihin, gusto nila yung challenge na magtrabaho sa ibang bansa. Siguro may iba't ibang challenge na mahahanap sa ibang bansa at hindi sa sitwasyon nila sa Pilipinas. At ayon dun sa study na yung mga numerong ito talagang mas mataas kaysa sa mga bansa sa Timog Silangang Asya at mas mataas sa average sa buong mundo. At doon sa study, sabi yung mga mas bata globally sa buong mundo, mas gusto magtrabaho sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, yung kagustuhan na magtrabaho sa ibang bansa ay hindi lang para sa mga mas bata, pero para daw sa kahit anong edad. So, hindi lang sa mga mas bata. At sabi rin ng survey na 35% ng mga Pilipino yung gustong magtrabaho sa ibang bansa ng matagalan. Ibig sabihin, walang plano bumalik sa Pilipinas. At malaking kaibahan daw ito sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa na galing sa Timog Silangang Asya, tulad ng Singapore, ng Hong Kong, ng Indonesia, dahil kadalasan daw 3 taon yung trabaho nila, tapos babalik sila sa bansa nila. At yung mga expertise ng mga pumupunta sa ibang bansa na mga Pilipino ay iba-iba din. Halimbawa, meron yung mga sa crafts, profession, yung manual at physical work, yun yung pinakamataas. Pero meron din sumunod yung mga sa research at sa labs, yung mga engineer, at yung mga sa hospitality. So, yun yung 4 na pinakamaraming parang expertise o yung fields. At syempre, meron ding mga kagustuhan o mga preferensya na bansa ang mga Pilipino. So, sabi, 42% ay gustong pumunta sa Canada, tapos yung sumunod ay sa Australia, tapos sa Estados Unidos, at sa Hapon. So, yun yung 4 na pinaka-pinipiling bansa o pinaka-gustong bansa ng mga magtatrabahong Pilipino sa ibang bansa. So, yun lang ang podcast natin ngayon. Salamat sa oras nyo at salamat sa mga sumusuporta sa Patreon. Malaking tulong. Merong transcript, libre lang sa description. Salamat at ingat. Paalam.